na tapat na paglilingkod. Now, ano masabi mo sa ngayong administrasyon o sa mga kandidato na aspire na maging presidente na sabihin hindi rin sila tapat o kaano ka katapat kung pagiging Pwede ba yung sagot ko, mag-selfie na lang kami ni Grace? Simpleng sagot. Lumabas lamang naman yun sa isang rally sa Comelec dahil mula sa isang grupo na nag-infiltrate nung rally namin. Alam ko yun dahil isa ako sa mga nag-organize ng rally at hindi sila kasama sa rally namin yun. Pangalawa, sa lahat ng tandem, kami na siguro ni Grace may pinakamahaba at malalim na pinagsamahan. Lahat ng tandem, mas ginaisa-isahin pa natin. Marlene, Binay Honasan, Duterte Cayetano, lahat sila bagong kilala lang naman at ngayon lang yata nagkasama eh. Kaya siguro ang punteriya ng black propaganda at paninira sa amin dahil kami may pinakamalalim at mahabang pinagsamahan at natitiyak ko walang tatanyog sa aming pinagdaanan at pinagsamahan sa mga haharapin pa naming laban at pagsubok, kaugnay man ang kampanyang ito o iba pang mga hamon. Dagdag pa siguro doon, ang black propaganda napakadaling pakitang hindi totoo dahil hindi siya totoo. Lalabas at lalabas palagi naman ang katotohanan. Ay kayo, mahirap naman ang sagot. Alam mo ngayon na sinagot niyan, oo nga, napag-isipan ko nga, no? Sa lahat nga ng tumatakbo, kami nga talaga yung magkaibigan. Noon pa. Tungkol po dun sa tanong ninyo, sa pagiging tapat. Ako naman po, sarili ko po yung mensahe yun. At naniniwala ako sa truth in advertising. Yan ay mapaninindigan ko sapagkat sa paninilbihan ko sa gobyerno, wala naman po silang masisilip na anomalya o pagnanakaw o anumang ginawa. Kahit nga paninira, hindi naman po kami ganon. Kung sakasakali man, sa issues kami talaga nakatutok at sa pagganap ng iyong trabaho. Kung meron mang tinuro sa akin ng aking tatay, hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, hindi man siya perpekto, pero siya ay isang tapat at matulungin na tao. Yun din naman ang nais ko ring maging sa aking buhay at ginagawa ko po talaga yun. Okay, Chico. Then, Ma'am Arlene. Morning, Senators. Cheese, Grace, I would like to address this to anybody. So we have a game plan, God forbid, if the decision of the Supreme Court will go against you, may magang game plan na your followers will go to some other candidates. Malaya naman ang kahit na sino na mamili kung sino gusto nilang susuportahan. Ako po'y kumpiyansa na pagdating po sa aming legal na basihan, wala naman talagang dahilan para talagang ma-disqualify ako. Subalit, kung mangyayari po yun, ba't naman namin sila pipigilan na suportahan? Unang-una, karapatan natin bumoto at mamili. Mahirap naman na wala kang pipiliin, hindi mo ginamit ang karapatan mo na yon. Madali lang po para sa akin yun. Hindi naman ako madamot. Okay, we have Ma'am Arlene. Thank you. My question is very light. I thank God. Because breakfast was very heavy. Wow. I want to address my question to Congressman Romulo, after which I will be asking a very light question to Senator Escudero, and of course, this will be very short for Senator Grace. Congressman Romulo, I really admire your brilliance, considering the fact that the lineage of your family is very great. But my question is very light. Do you think there is charm from your wife who would help you in the elections? Of course. Well, salamat po sa tanong. Katulad po ng lagi kong binabanggit, kahit saan po ako pumunta, pag medyo sa politika, ang unang tinatanong sa akin, si Carlos P. Romulo. Lalo na po dito sa Bohol. Dahil dito po ay masasabi natin, dito talaga naganap yung kauna-unahang international relations, yung Blood Compact. At alam naman po natin na si Carlos P. Romulo ay talaga naman sa foreign service kilala. Yung iba nga, kilala pa rin ang yung aking ama na si Senator Romulo.
At lalong-lalo na pagbagets, si Shalani po hinahanap sa akin. Alam po natin lahat, ganyan naman po talaga sa politika, wala tayong magagawa. Ang importante na po ay kahit ma-associate at maalala nila, sana hindi rin napakalimutan na tayo rin po ay naging author ng mga pangunahing batas sa edukasyon na nagbibigay Kaya ng bang may ikaw ang pinakamatanda dito? Ako nga, pero sa mahihirap natin. sa bagay, bata rin sa akin yung asawa. I will never forget sharing with you the information Mas bata about ba si Mizel? with my editor-in-chief, Mr. My 1 year. and talaga? 7 months. editor, Mr. Dave Amaran. Allowing him to acknowledge at this point, I hope you don't mind, due to the arrival of another handsome guy, I thought this is a Mr. Philippines. Vice Mayor Isko Molano, can we give him a great hand? I'd like to address my question to Senator-in-Chief Crisoler. I don't know if you remember, but I'm sure you do not. There was a big gathering in one big university in Manila with you as the guest of honor, and I was the master of ceremonies. I really saw the eloquence that you tried to exhibit. However, I'm hearing from people around that was the only thing you know. I don't know if it's true. Would you like to comment that you're very good at articulation and not done, and in the expression of communication skills? However, we are wanting from you of some concreteness in the projects that you're having the Senate. Sabi niyo, light. Ano naman light yan eh. That's still light. Still very light to me. Alam niyo, pag hindi ka nagsasalita, pipintasan kang hindi ka nagsasalita. Pag nagsasalita ka, pipintasan ka pa rin na magaling ka magsalita. Pag mahina ang ulo mo, sasabihin, bobo ka. Pag matalino ka naman, sasabihin, sobrang talino mo. Saan mo naman nilalagay ang sarili mo? Simple siguro ang paliwanag at ayoko magbuhat ng sariling bangko. Hindi mangmang ang mga kababayan namin sa Sorsogon para 3 beses akong iboto kung wala akong nagawa o ginawa doon. Hindi rin naman siguro natin pwedeng sabihin mangmang ang sambayan ng Pilipino na iboboto din ako ng 2 beses sa Senado kung wala rin akong nagawa sa Senado. Pero hindi ko lang talaga ugali magbuhat ng bangko at magyabang yung mga nagawa o ginawa ko kumpara sa iba. Kung yung iba ho kaya nilang gawin yun, ako sa totoo lang hindi. Sapat na para sa akin yung kumpiyansa, pagtitiwala at paniniwalang pinakita sa bawat halala na tinakbuhan ko. Kada tumatakbo ang isang kandidato, paghuhusga sa kanya ng sambayanan at ng pinagsisilbihan niya. May nagawa ka ba para sa amin o wala? Tama at maayos ba yung ginawa mo o hindi? Ang pinakamaliwanag na katibayan na ikay may nagawa at tama kung ikay bibigyan muli ng tiwala ng ating mga kababayan. At yun ay nabigay sa akin. Sa mahigit 5 beses ko na humigit kumulan na pagtakbo at pagharap sa dambana ng balota. Sabi sa'yo, hindi mag-aangin tanong nyo eh. And now this is the heavy question, which really is very light. I'd like to address this to Senator Paul. Before the press conference, the media people tried to gather among themselves, and one particular issue struck me. Because in one declaration, Senator Chis said, you have been friends for the past 10 years. But in your declaration, we tried to compute, in one of your statements, it's only 4 years. Which is which? Because this will buckle down to honesty in your public service. 4 years ba? That's what we were all. No, kasi every time I am interviewed, I always mention that Senator Chis and I have known each other since either 2003 or 2004. That was the campaign of my father. But when we talk about maybe 4 years because of the campaign, we started going around together 4 years ago, prior to 2013, 2012, 2011. So maybe that would have been the context of the question. But definitely it's not also the length of time that we spent together, but the quality of trust that we have for each other. I'm still assessing what level we are in this quality of trust. Before Bob will show his question, I request Vice Mayor Isko for your opening statement. Good morning lang po. Thank you po. Good morning lang po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo, medyo nahuli ako dahil po galing din po ko sa isang interview. But anyway, maraming salamat po sa pagtungo ninyo dito sa press con po ni Senator Chris Cortez. Okay, Bob Galero, then Edgar Tumana, then Najalit. Good morning, senators.
Bob Salero, Democracy in Action, ang Court of Review. Madam Senator, if ever Supreme Court will sustain Comelec Inbang's resolution nullifying your candidacy, what would be your last recourse? Are you entertaining the idea of going to the streets to lead the demonstration with your supporters? For Senator, if Supreme Court ruling against Senator Po with her prayer and pleadings before the Supreme Court, will you proceed with your vice presidential journey Guam and Senate Congressman Romulo? Do you have landmark economic bills or legislation in Congress? Kung meron man, what are they? And Vice Mayor Isko, ano ba ang base practices in Manila na dapat mong impart sa buong mundo? Thank you. Okay, one question pa na. Mag-start tayo, guys. Okay. Madami na natanong, iniisip ko ngayon yung tanong ko. Yung sa akin po na tinanong nyo, kung sakali po maging negatibo ang desisyon ng Korte Suprema, personally po gagalangin ko. Kasi nga, sinasabi ko, hindi ko naman inaasam-asam ang posisyon na yan. Ito ay isang posisyon ng paglilingkod. So, depende kung ano ang kanilang magiging desisyon, yan ay aking gagalangin. Bilang isang mambabatas, dapat una kang gumalang dyan. Kung meron pang isang recourse para mag-apila, tingnan natin bakit hindi. Pero, tungkol po sa pagde-demonstrate, sa pagrarally, ako po sa aking personal na pananaw, hindi na kinakailangan. Pero sa ating mga kababayan, karapatan natin maghayag at mag-organisa ng isang protesta. Kung gusto po nilang gawin, gawin po nila. Ngayon, meron kang tanong kay Senator Cheese. Kung sakali naman kasi po ako na may madiskwalipika, patuloy rin naman po na ikakampanya ko sila. Sapagkat ang aking pagsama sa kanila, kandidato man ako o hindi, ay dahil sa paniniwala ko na meron silang maayos at mabuting maibibigay sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Katulad ni katulad ni Vice Mayor Isko, na nakita natin kung gaano kasipag na Vice Mayor, na epektibo, marunong makipag-usap at higit sa lahat, na pagdaanan ang paghihirap ng kanyang mga kababayan, kaya alam niya kung anong dapat gawin. At isa sa mapagkakatiwalaan mo, ikaw man ay agrabyado o dehado, hindi ka iiwanan, basta nasa tama ka. Si Congressman Romulo naman, tahimik lang yan, pero yung mga batas na naipasa niya ay landmark laws, katulad nitong UNIFAS na magbibigay ng libreng edukasyon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. Siyempre si Senator Cheese, alam na natin lahat ng mga nagawa pa niya. Kaya nga po, hindi ko nasasabihan. Thank you. Kaya nga po, ako man ay matuloy o hindi, pero sa ngayon ay tuloy, sasamahan ko pa rin talaga sila. At ayoko silang magdesisyon dahil lang sa magiging desisyon para ng kung ano pa man para sa akin. Sinagot na rin lang ni Grace yung tanong para sa akin. Babalik ko na lang yung tanong sa iyo. Pangalawang tanong na yan, anong gagawin nyo kung madi-disqualify si Grace? Wala bang magtatanong, anong gagawin nyo pag manalo kayo sa Korte Suprema? Yun na lang ang sasagutin ko. Kung pagbabasihan natin, ang mga naunang desisyon ng Korte Suprema, hinayaan nila palagi ang taong bayan magdesisyon at hindi sila na hindi naman halal ng bayan na magpasya. I'm quoting from the decision of former Chief Justice Ray Puno. Sinabi niya sa FPJ case noong 2004, "We cannot leave to the unelected members of this court the power and right to decide who the next president will be. That decision is best left to the sovereign Filipino people." So kung yun ang pagbabasihan natin, mas maganda siguro tanong,
Anong pakiramdam kung manalo kayo sa Korte Suprema at anong gagawin ninyo? Sana pag nanalo si Grace sa Korte Suprema, tumigil na yung mga katunggali niya sa mga tangka nilang pa-disqualify siya, siraan siya o kami, o mag-black propaganda dahil hayaan na lamang sa nilang balota, eleksyon at taong bayan na magdesisyon at hindi sila. Ang tinanong sa akin po yung mga batas na ito. Siguro na yung sa education, na medyo importante yun, nabanggit sa Senator Grace Paul, yung Unifast Act po. Ito po talaga ang unang hakbang sa libre, sa tunay na libre edukasyon para sa mga kabataan manghihirap sa ating bansa. Pangalawa po, sa ekonomiya naman, nung huling kongreso pa lang po, ako po, principal author ng Data Privacy Act. Yung Data Privacy Act po, Ito yung patungan ng luggage na nagiging silya ng ating unique feature sa ulan ibang yun. para lalong lumago ang mga call center video sa ating bansa. Isa lang. 2012 po, napasa po itong batas na ito. Tayo lang po ang principal author. Sa Romo Rumit. Marami pa rin pong ibang batas, Kasi pero ito, kung marami 2,000 rin sa amin. talagang sa iba. Pero madagdag ko lang po tungkol sa kaso ni Hindi sa amin Senator Grace nakababo. po. Hindi ho namin napag-uusapan na nung ilang araw na nakaraan lang, Historical na yan. ang pinaka-abogado Kinukuha ko ng yung ating gobyerno, Nakapag naman sa jeep ang nila. Solicitor May harap General ng mismo, Pero hindi. ang Meeting nagsabi daw. sa kanyang Maraming opinion gusto eh. na kwalipikado si Senator Grace po. Siya ay natural born citizen and qualified in residency niya. Ang Solgen po, yan ang abogado ng Bumalik si ating Harvey. bansa, Kinuha na ng niya yung ating mga upuan gobyerno. namin sa dining. Siya po ang pangunahing hihinga ng opinyon Nasa mga upuan kung sa sa dining. iba-ibang legal na Saan? aspeto. Siya na po ang nagsabi sa sarili niyang opinyon. Pinapakita ko Qualified Pierre sa Senator wine Grace glass. po. Siguro po, Eh, may dahil nakabili sa ng lawa. opinion na yun, wala nang Isa tayo lahat. dapat maging duda na tuloy-tuloy na ang Catering siguro. ang kandidatura ni Senator Grace po at ni Senator Jesus. Sana po matulungan natin na malaman ang ating kababayan ko. Vice Mayor Isko. Thank you, Vice. Ay, thank you. Thank you, sir. Well, una-muna, records will show, before Erap and I, nag-partner kami 2 years ago, Manila was number 36 out of many ranking under the National Competitive Council of the Philippines. Ito isang ahensya rin ng gobyerno at binubuo ng mga pribadong sektor at financial sector sa ibang dako ng mundo. Ako doon. IMF, ADB, and so on. USA as an organization. A few months ago, after addressing our fiscal problem, our internal problem as a city government, not city functioning for its people, but the city itself. Na modesty aside po, now we are number 1 all over the country. Nabalik na namin yung kinang katanyagan ng lungsod ng Maynila by addressing our fiscal problem. And I was given an opportunity by President Mayor Estrada to address it first day. So by adapting existing technology nowadays, nag-i-exist naman, yung pong drum na dati na sisidlan ng tubig na may butas sa ilalim ay napagtagpi-tagpi natin at yung drum mo ngayon ay umaapaw na. From 4.4 liabilities ng City of Manila, in less than 2 years, ngayon po, as of 3 days ago, nagsara po ang libro ng Luzon ng Maynila for the year 2015. We have now still cash on hand, about 7 billion pesos. So from bankruptcy to solvency, tingin ko masishare ko yun sa mga local government on how to address the fiscal problem. Because every government, in material of forms, democracy, communist, capitalist, Hindi ko nasa buhala. monarchy, and so it's just a form of government. Without fiscal stability, Nandito ako ay wala pong panghalaan. Pangalawa po,
isa po sa karanasan ko sa 18 taon na bahagi ng lokal na pamahalaan ng Luzon ng Maynila. Meron pong isang batas ako na medyo pinanggigigilan ko po na kailangan na po amendahan. Maaari po yung batas ngayon, maganda po ang layunin ng mayakda. Pero po ginagamit po siya sa masamang paraan. Yung juvenile delinquency. Imagine po ninyo, kami sa lokal na pamahalaan, uhulihin namin yung isang drug lord o drug pusher ng barangay ninyo. Alam na namin kung sino. Paplanuhin namin. Paghahandaan namin. Nung araw na huli namin, alam nyo sino nahuli namin. Nandun yung drug lord. Naglalakad. Pero yung drug lord, yung drugs niya, dala ng 12 anyos. Walang criminal liability yun under that law. So hindi namin masakote itong pusher na ito. Sapagkat unless gumawa kami ng extrajudicial way, which I don't believe. I always believe in the system. Kapag tayo po hindi naniwala sa sistema, minsan matagal ang sistema, minsan mahirap ang justisya, but we still have to believe the government who's trying to implement it and our people who's trying to follow it should continue to believe in the system. So, dahil doon sa inaabuso ng mga criminal elements, ano ba ito? yung gumawa nito batas ngayon, yung mga bata ngayon, huli namin. Pag huli namin, maya-maya lang, pakakawalan na, dahil doon sa mga batas na sa tingin kong inabuso naman ng mga criminal. Sa tingin ko, kailangan pong amendahan. Yan po yung mga bagay na naibabahagi natin. Maibabahagi natin. Pangalawa naman, pangatlo, merong mga bagay yung kay Juni at yung na tunay na katayuan ng ating mamamayan o higit na nakararami sa ating mamamayan na medyo hindi nararamdaman na binibigyan ng tinawag ko siya ng ating mamamayan. And I think it's high time for also to address that. Pero kung ako'y papalagi, magiging bahagi ako ng pagsasagawa ng batas na kung saan yung boses mismo o yung tunay na nararanasan, nararamdaman ng taong bayan natin na higit nakakarami sa atin. Pangapat, meron din ako isang pinanggigigilang batas na sinabi ko rin ito. Ito yung bagay na sinasabi ko sa inyo. Ay nasabi ko na sa kanila nung araw pa. Isa sa cause ng traffic sa Manila, o Metro Manila for that matter, and I believe the other island, is suffering also in traffic problem. With regard to traffic problem, Cebu City for that matter, is suffering also with the traffic. Yung pagkakaiba-iba ng batas ng bawat lokal na pamahalaan ng 17 bayan o syudad sa lungsod ng Maynila, ng Metro Manila. Bakit po? Ano po yung pinagkaiba-ibang batas? Pag kayo'y nasa Makati, wala pong color coding. Pero dumura ka lang, pag landing ng Duramo, tawid ng tulay, Mandaluyong na. Doon may color coding. Dalawang syudad, magkaiba yung batas. Sabi ko sa kanila, nag-meeting kami doon sa Metro Manila Development Authority board meeting. Ako po yung madalas na pinadadala ni Pangulo Mayor Era. Sabi ko, once and for all, bakit ba hindi magkaisa ang Metro Manila mayors? Sabi ko, while the law speaks of may, the word kasi is permissive. The local government unit may regulate, regulate the use of roads. Sabi nga doon. Totally permissive naman. And the board, Metro Manila Development Authority, is composed of mayors. Kailangan alamin mo na at kung ano man yung mapagkasunduan nila, ay yun yung patutupad. Bakit pansamantala habang hindi inamendahan yung batas, magkaisa yung Metro Manila Mayor na ipawala na sa kanila, alisin na sa kanila yung pagmamanage ng traffic at ilaan na yung pagmamanage ng traffic sa MMDA. Why? Meron po ko isang napag-aralan ng kaunti. One thing is common with developed countries, especially in their metropolis. Meron sila yung gusto kong i-adapt natin. Yung Metropolis Unified Traffic Management System. Ano po ibig sabihin nun? One law, one implementor, one agency, isang mananagot, isang pasasalamatan ng tao, isang magpapatupad. Bakit kailangan po yun? Para po hindi iba-iba ang regulasyon sa Metro Manila. It will not solve traffic at all. Don't get me wrong. But this is one of the issues should be addressed because of indifferences. And I'm going to give you a personal experience. May nahuli ako. Kanto ng Vito Cruz, Top Avenue.
sa may Starbucks. Meron doon sa kanto. Nahuli ko. Nag-violate ng traffic. O, tabi. Nung kumatabi, alam mo ginawa nung private car driver? Inandar. Tumawid ng Vito Cruz. Hindi ko na pwedeng hulihin. Alam niyo kung bakit? Pasay na po yun. Pero wala po, isang dangkal. Oh, kasi iba yung pinatutupad ko po ay ordinansa ng lungsod ng Maynila na hindi naman applicable or effective sa lungsod ng Pasay. So, because of these simple problems or issues, these are one of the simplest issues, but we have to resolve this because yung mga maliliit na bagay ay pagka yan po'y pinawalang o kinibit-balikat na lamang ay lumalaki po yan. And third, with regard to traffic, yung duplicating our roads vertically to create circumferential roads, no, that will connect Roas Boulevard and south of Luzon, Metro Manila, I'm sorry, which is the South Superhighway, and Roas Boulevard connecting the North Expressway. Bakit po mahalaga yung Roas Boulevard? Geographically, for purposes of our listeners, yun po ang nagko-connecta sa pier. Dahil po ang pinakamaraming sasakyan na meron ng lungsod ng Manila ay mga truck. You know how many trucks we have? Manila alone, we're talking of Manila ports. We're talking of 4,000 trucks will pass by, enter, papasok at lalabas ng lungsod ng Manila. Daily, 4,000 trucks. Yun po ang papasok at lalabas sa Manila. So, and I think it will address those problems that I can share, at least in my own little way, kung given a chance, sa ibang dako ng ating bansa. Okay, we have Edgar Dumada. Thank you, sir. Good morning. For the information sa ating mga apat na districts ngayon. Yung moderator at saka kanawan siya ng barangay. Ako po barangay kapitan. Ito po nga sa amin barangay kapitan din ito. At tanong mo lang kay Senator Isko dito po lang yan. Mayroon po apat na matagal na. Ano na bang balita sa na balak na instead of honorary loans, barangay officials will be receiving salary? Thank you. Paano kalang batas ko po yun? Na tinututulan ng Department of Finance at DBM nung nag-hearing kami. Partikular, darating yata si Secretary Abad dito. Mamaya, pakitanong. This coming year. Kung bakit nila tinututulan, paano kalang batas namin yun? Dapat lang naman talaga at kasama din sa plataforma namin yun. Kung ang Presidente, Senador, Congressman, Vice Mayor at Governor at Bokal at Konsehal may sweldo, bakit kayo wala? Kami pwede magtago sa Maynila, kayo tulog pa, ginigising na. Kayo katutulog lang, ginigising pa uli. Bakit kayo pa yung walang sweldo? Pangalawa, dahil honorarium lang, wala tuloy pensyon at benepisyo matapos niyong manilbihan. Hindi ba nagkagawad ka, nagkapitan ka, nagsekretary ka, nagtreasurer ka, nagtanod ka pa, minsan 25 taong ka na naninilbihan sa barangay, pag nagkasakit ka at mahina ka na at wala ka ng pakinabang, kakalimutan ka na lang ni piso 5 duling, wala kang matatanggap. Layunin namin. Victoria Tulad of JB. Victoria. Tulad. Last two na lang, last two. Senators po, Escudero po, and Congressman Romulo, regarding po sa reopening ng makasapan investigation, meron pa mga against it, gaya po ni Congresswoman Robredo, saying na baka po mauwi sa pamumulitika dahil election, yung action to this po. And si Secretary ng Shelda, ang question naman po niya is, ano ba yung bago? Ano ba po ba sa tingin yung mga questions na dapat pa pong lumabas? Or yung answers? Bilang chairman ng Public Order and Dangerous Drugs Committee na namumuno sa pagdinig ng mamasakan, kami po ay nagkumpleto na ng aming report noon pang noong ilang buwan pang nakalipas. At 21 mga senador ang pumirma at sumang-ayon dito. Ngayon po, nung dumating si Senator Enrile pagkatapos ng kanyang ilang buwang pagkadetana,
Sabi po niya, meron siyang mga bagong nais itanong na hindi natanong noon. At meron mga parang pahaging na sinasabi na may mga bagong ebidensya ukol dito. Sa akin po, ang ating pakay dito ay malaman ang katotohanan. Hindi po ako ang magnais na buksan muli itong pagdinig na ito. Subalit, ang mismong mga miyembro ng Senado ay hindi tumutol dito, kaya si Senator Alan Cayetano na namumuno ng Committee on Rules ang nagdesisyon na ito ay isalang muli sa isa pang hearing. Para sa mga nagsasabi na baka gamitin ito bilang pamumulitika or grandstanding, ang ating mga kababayan ang dapat humusga dahil makikita naman nila kung ang mga tanong namin ay walang basihan o walang saysay o kung ito ba'y talagang nakakatulong. Dahil nung ako po ang nanasiwa nitong paghihiring na ito, sinigurado ko po na ang mga tanong ay talagang nakabase sa mga dapat malaman at ginawa ko ang aking mga kaya para maging patas ang pagdinig na yon. Kung ang iba ay nag-aalala na kung sakasakaling tawagin ulit si Secretary Mar dahil siya ay noon DILG Secretary, wala po sa aking kamay ang desisyon kung sino ang mga nais imbitahan ng mga senador. Pero pag may katanungan tungkol sa kanya, hindi po ako ang magtatanong nun. Ipapaubaya ko po sa iba, ako po ay magmimediate lang or magpapatakbo ng hearing. Okay, Pamit, Abraham, GMA, Durita sa Ibisbit. Sagutin ko lang, dagdagan ko lang ito. Nung pinanukala namin ang pagpapababa ng buwis, sabi din ng administrasyon, namumulitika daw kami at huwag daw isama ang tax relief sa eleksyon at politika. Kada eleksyon sa mundo, iso ang buwis. Bakit hindi yan pag-uusapan ngayon? Pangalawa, katotohanan ang pinag-uusapan at hindi pamumulitika. Isabay man nila yung pamumulitika, mas matimbang dapat ang katotohanan. Ibig sabihin ba nila, kung may alegasyong maaaring gamitin doon sa politika, talikuran muna natin ang katotohanan at pagkasaliksik ng katotohanan dahil eleksyon ngayon. Mas mahalaga at matimbang pa rin dapat ang katotohanan kesa anumang alegasyon ng pamumulitika. At bilang tugon kay Secretary Lacerda, paano ho niya malalaman kung ano ang bago kung hindi po kami maghihiring? Alangan naman pagpaalam muna namin sa kanya kung ano yung bago kami maghiring. Wala ho yata siyang karapatan na gawin o hilingin sa amin yun. Dahil hiwalay ng departamento ang Senado. Okay. Kaya nga pinatulang. For Senator Grace po, reaction po ni Senator Kit Tatan, who ran with your father in 2004, kasi sabi niya po, you're not qualified to run. And sabi niya, your camp should stop consolidating all the cases. Okay, reaction po kayo? Opinion niya yun. Pero mismo Solicitor General, sinasabi nga natin na itong abogado ng ating bansa, abogado ng ating Pangulo, ay nagsasabi na tama ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal na ako ay natural-born Filipino citizen, na may tamang residency, at least doon sa SEP. Kaya po, lahat ito'y demokrasya. Lahat naman po ay may opinion. Bahala si... Ano bang title niya? Senator Tatad. Senator Tatad, kung ano man yung kanyang opinion tungkol dito, ang bandang huli po, ang Korte Suprema po ang magdidesisyon siya. Halawa po yung sa Guimaras po, parang there's going on there sa DNA po. Is this something you look forward to that will solve the citizenship issue? Ako ay nagpapasalamat sa mga pamilya na meron talaga silang voluntaryong ginawa para dito dahil gusto nga nila akong tulungan. Siyempre, pagiging makatotohanan lamang, umaasa ko na sana sa hinabahaba ng panahon ay malaman ko na rin yung aking mga kadugong mga kamag-anak, mga kadugong magulang. Pero kung hindi man ito mangyari, ganun pa rin po ang aming posisyon sa aming kaso na ang mga batang naabandona dito sa ating bansa ay dapat bigyan rin ng parehong karapatan katulad ng mga ibang bata. Okay, so there you are. Nagkatakarot na pangutana pero doon na ba ilang appointment ay paabot ako ng online puro at kumbungan sa itong mga bisita sa kiyap sa Kontra Media at kasalamat kayo sa itong mga guest produtaga. If you see sa word, parting word, Congressman Rolo.
Well, Pati kampanya na. Well, daghang salamat po sa lahat po nung dumating dito. Again, sana ay lahat po tayo ay magkita-kita naman. Salamat po. Senator Gray, please. Muli po, maraming salamat sa pagtungo dito at maayong buntag kaninyong tanan. Okay, si Senator. Sa muli, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming invitasyon. Sa muli, magbati lamang dagang salamat ng Mayan Buntag. Happy New Year po sa inyo lahat. Ma'am Grace.